Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Pangonan ay narito muli upang pangunahan ang pananambahan sa araw po ng linggo at gayon din ang pagdiriwang ng banal na hapunan para sa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento. December 6, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words. Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo, nagpupuri, sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Loobin niyo, Panginoon, na kami po ay pangunahan ng inyong Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang aming pagsamba sa inyo, O Diyos. Gawaran niyo kami, Panginoon, ng iyong subaybay, ng inyong inspirasyon at gayon din ng pagkaunawa sa mga salita na nais mong dalhin sa bawat isa sa amin. Mahayag ka, O Diyos, sa bawat isa at gayon din sa lahat po ng tagapakinig. Marapati niyo, O Diyos, na maging maayos po ang internet at gayon din, Panginoon, ang buong araw na ito sa lahat po ng nananambahan sa inyo, O Diyos, mula sa iba't ibang dako ng Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba't ibang panig ng tatlong lugar na ito, O Diyos, ng aming bansang Pilipinas sa kabuuan. Tinaguriang perlas ng silangan, at gayon din sa iba't ibang panig sa buong mundo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, lahat po ng mga churches na ngayon ay tunay nga naman na nagpupuri, sumasamba sa inyo. Pagpalain niyo po lahat po ng mga babanggagawang lingkod, gayon din ang mga laiko at gayon din, Panginoong Diyos, lahat po ng mga mananampalataya at mananambahan sa inyo. O Diyos, ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa ating Panginoon at tayo po ay umawit ng pagpupuri sa banal na pangalan niya. Kabanal-banalang Diyos na maalam, aming pupurihin ang ngalan mong banal. Kabanal-banalan, makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Kabanal-banalan, laging nagpupugay at nananambahan ang bayan mong banal. Kerubin at serafin ay nagluluhuran sa pagsamba sa iyo walang hanggan. Kabanal-banalan, di ka man mamasdan sa walhati mo ng pusong nadirimlan. Ang kabanalan mo'y
di mapaparisan, tanging dalisay sa pagmamahal. Kabanal-banalan, Diyos dinadakila ng tanang likha mo sa langit at lupa. Kabanal-banalan, may saganang awa, Diyos na tatlong personang dakila. Amen. Yes, amen. Sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay magkaroon ng pagninilay-nilay sa pagkakataon na ito at hilingin natin ang Diyos na kung saan naihanda ang ating mga puso at isipan. Manalangin tayo ng sabay-sabay. O aming Ama at aming Diyos, pagindapatin mo ang aming mga puso at isipan. Gayon din ho ang aming mga damdamin, Panginoong Diyos, upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo sa aming pagdiriwang ng banal na hapunan. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang salita na nais mong dalhin sa amin ay tunay nga naman nakikintal sa aming mga puso at isipan, O Diyos. Kaya nga ho, patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At kami, O Diyos, ay linisin mo, Panginoon, at pagindapatin. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin ng pagsisisi. Amen at amen kay Jesus. Amen sa Panginoon. At tunay nga naman kapag tayo ay tapat na lumalapit sa ating Panginoong Diyos at nangagsisisi sa lahat ng ating mga kamalian at kasalanan, ang Diyos na ito sa pamagitan ng Jesucristo ay available lagi ang kanyang pagpapatawad at paglilinis sa bawat isa sa atin. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Ang ating pong paksa sa umagang ito, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Jesucristo, ay walang iba kundi ang pangangaral ni Juan Bautista, na kung saan ito ay merong kinalaman sa kanyang tungkulin, ipinagkatiwala sa kanya upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya sana ay mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin sa pagkakataon na ito, sa mensahe ng buhay na nais niya na iparating sa atin. Unang-una, mga kapatid sa Diyos, ay ang mabuting balita, na kung saan ay napakahalaga yan sa panahon ng Adbyento, bilang paghahanda natin sa darating na panahon ng Kapaskuhan, lalo na ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kay maliwanag ang sinabi ng ating biblical reference na kung saan ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Yan ang sinasabi sa talatang 1 ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanatang 1, sapagkat ang ating biblical passage ay mula talatang 1 hanggang 8 ng Ebanghelyo ayon kay Marcos, kabanatang 1. Ito ang mabuting balita. At kapag sinasabing mabuting balita, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos,
yan ho ay hindi ho kumukupas na balita. Yan ho ay lagi-lagi na mabuting balita. Sapagkat ang ibinabalitang mabuti ay walang iba kundi ang Diyos na mabuti. Kaya Kristo ang Diyos na gumagawa ng kabutihan para sa ikabubuti ng lahat ng tao, kasama ka diyan, kasama ako, at sa lahat ng nilalang ng Diyos na ito. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos because of this good news. We have the opportunity to get in touch with our Heavenly Father in Jesus Christ. At yan ay nakasalalay ang kaligtasan dulot niya para sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ang sentro ng mabuting balita ay walang iba kundi ang kaganapan ng hula na kung saan ay isisilang ang Mesiyas sa isang sabsaban. At ilang araw na lamang po ay araw na ng kapanganakan ni Jesus. Ang Paskong sineselebrate ng lahat ng mga churches na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At dapat lamang na tayo po ay magsaya, dapat lamang na tayo po ay magpugay, manambahan at magpuri sa ating banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Ang mabuting balita na ito ay para sa lahat ng panahon, para sa nakalipas, para sa pangkasalukuyan at gayon din para sa panghinaharap. And we praise the Lord for that. Sapagkat ang mabuting balita ay hindi po kukupas, mananatiling buhay. Mananatili na ang dala nito ay pag-asa, na ang dala nito ay pag-ibig, na ang dala nito ay pananampalataya, na ang dala nito ay liwanag na nagniningning mula sa Kanya, na ang dala nito ay malaking kagalakan sa buong sangkalupaan, at ang dala nito ay mismo ang Diyos, Ama na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo at patuloy na kumikilos, gumagawa ng mga kagilagilalas na Kanyang mabubuting mga gawain sa pamamagitan ng presensya ng paghahari at pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu. Kung kaya mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ayon sa ating tinatalakay kaugnay sa mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos, ika nga sa talatang 2 hanggang sa talatang 3 ng ating biblical passage, nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Yes, nung panahon na ito ay nihula ni Propeta Isaias na siya ay isa sa mga dakilang mga propeta ng Diyos Ama. Propeta na kung saan ay tagapagsalita ng ating Panginoong Diyos. Mga propeta na ambasadores ng ating Panginoong Diyos, naghahatid ng mabuting balita, ang mga probisyon, ang mga mensahe ng Diyos na Kanyang ipinaparating sa Kanyang bayan at gayon din sa buong sangkatauhan. Partikular dito sa ating tinatalakay, upang sa ganon ay maihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo.
Ano ba yung hula na yan na sinasabi ni Propeta Isaias? Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yan ang pahatidan nito na mensahe. Ngayon ay katulad din ni Jesus na anak ng Diyos, na siyang sentro ng ating pagdiriwang sa araw po ng Pasko, December 25, na inihula din na darating ang Mesias, yes, isisilang siya sa pamagitan ng isang babaeng birhen. At yan ay nagkaroon ng kaganapan, pero bago yan maganap ay mangyari muna ang ipadadala ng Diyos na ito, na kung saan ay walang iba kundi si Juan Bautista, upang sa ganon ay ihanda nga ang daraanan ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya ang pangalawang nais na iparating sa atin, dumating na nga ang oras ng kaganapan ng inihula ng Propeta Isaias, na kung saan ay dumating sa ilang si Juan Bautista, na kung saan ay kung titignan natin ang kanyang panlabas na kaanyuan, ay maaaring tayo po ay magduda. Maaaring sasabihin natin na ano ba namang itong ipinadala na Juan Bautista. Maaaring sasabihin ng tao ay isang Jeprox. Ang kanyang kasuutan ay hindi mo maintindihan. Inabing balahibo ng kamelyo ang damit nitong si Juan Bautista, at balat ng kanyang pamigkis, ang kanya namang pagkain balang at pulot-pukyutan ay ayon diyan sa sinasabi sa talatang 6 ng ating biblical reference. Kaya nga ho, mga kapatid sa Diyos, ang pinakamahalaga dito ay si Juan Bautista ay isinugo ng Diyos, whether we like it or not. Isinugo siya ng Diyos, hinirang siya ng Diyos sa isang napakalaking papel na kanyang gampanin upang sa ganon yung paparating na ang Diyos ay magkakatawang tao sa pamagitan ni Jesucristo, na siyang sentro nga, na siyang buod, na siyang katotohanan, na siyang sentro ng pagdiriwang natin ng panahon ng Kapaskuhan, na si Jesucristo. Ay tunay nga naman na ang bawat panahon na dumarating sa buhay natin, ngayon ay panahon ng Advent season, panahon ng paghahanda. At ano ba yung mga inihahanda natin sa buhay natin? Inihahanda natin ang ating mga isipan, inihahanda natin ang ating mga puso, ang ating buhay. Inihahanda natin ang ating mga pamilya, inihahanda natin ang konteksto ng buhay natin saan man tayo nangaroroon sa araw-araw at sa tuwit-wina. And we praise the Lord for that opportunity.
na kung saan ay dumating nga ang pinili, ang tinawag at isinugo ng Diyos Ama, walang iba kundi si Juan Bautista. Yes, upang sa ganon ay ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Ano ang kanyang dalang mensahe? Ano ang kanyang magiging papel sa daigdig na ito? Lalo na sa panahon na iyon kung saan naganap ang paghahanda at gayon din ang pagsilang ni Jesus. Simple lang ang kanyang mensahe, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Yaong kanyang ihanda ang daraanan ng paparating na Mesiyas sa mundong ito. Yes, yan po ang katotohanan. At itong si Juan Bautista ay sumisigaw sa ilang. Sumisigaw sa ilang. Isang dakong ilang. Disyerto, na kung saan ay ginagampanan niya ang kanyang tungkulin atas ng Diyos na ito. Sumisigaw siya. Sa panahon na iyon ay siguro ay wala pang mga sound system noon. Wala pang mga instrumental gadget noon na ginagamit noon. Kung kaya mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, isang sumisigaw sa ilan. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yan ang pahatid nitong hula ni Propeta Isaias na mula din sa revelasyon ng Diyos na ito. Ngayon, ano ang siyang eksakto at concrete na nilalaman ditong paghahanda sa daraanan ng Panginoon? Anong klaseng pagtutuwid kailangan na mangyari sa mga tao? Anong klase itong pagtutuwid at paghahanda? Ngayon, ang pinakalaman ng kanyang isinisigaw na mensahe, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, sapagkat dalawa ang kanyang tungkulin. Unang-una, si Juan Bautista upang sa ganon ay siya ho ay mangaral, magsermon, magpahayag ng mensahe ng buhay. At pangalawa ay kanyang gampanin ang sakramento ng pagbibinyag, pagbabautismo. Kung kaya't sa pagkakataon na yon, mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo ay maliwanag nga naman na kung saan ay halos lahat ng mga taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan, at yan ang sinasabi sa talatang 5. And we praise the Lord for that, sapagkat tumugon ang mga tao mula sa Judea at gayon din sa Jerusalem. Sila ang naging mga audience ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral at pagbabautismo. Napaka-importante, mga kapatid sa Diyos, ang pakikinig.
sapagkat sa pamagitan ng pakikinig ay magkakaroon tayo ng pangunawa. Sa pamamagitan ng pakikinig ay tayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa Kanya mismo. Sa pinakasentro ng mabuting balita, sa pinakasentro ng ating paghahanda sa panahon ng Adbyento, at gayon din sa pinakasentro at esensya sa panahon ng pagdiriwang natin ng Pasko. Kaya nga ho, kung merong higit na pangunahin na maihanda at maituwid, ay ang buhay ng bawat isa, buhay mo, buhay ko, buhay natin lahat na pinagkalooban, biniyayaan ng Diyos na ito na buhay. Kaya nga ho, lahat ng mga sangkap pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. At isa dyan na pinagkaloob niya ay yung ating mga tenga upang makinig sa pangangaral ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga lingkod, katulad ni Juan Bautista. At isa sa mga sangkap na pinagkatiwala ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng isip upang sa ganon ay makapag-isip, makapagmuni-muni, makapagnilay-nilay, magunam-gunam natin ang bawat katitikan ng sinasabi ng pangaral, at gayon din upang sa kaibuturan ng ating mga puso na isa din sa mga napakahalagang sangkap ng ating buhay, ay upang madarama natin, maranasan natin ang kahayagan ng Diyos na ito na ipinapahayag na kumikilos sa bawat isa sa atin. And nothing is impossible in the Lord Jesus Christ that we cannot hear His words. Kundi kapag ibinukas ang ating puso, kapag ibinukas ang ating mga tenga at gayon din ang ating isipan at hayaan natin ang buhay natin sa kabuuan, ay maging bukas sa Kanyang harapan na makinig, natanggapin ang mensaheng pahayag ng Kanyang isinugo na si Juan Bautista, na ang kanyang tungkulin ay upang magbautismo at mangaral bilang kapahayagan ng atas ng Diyos na ihanda ang daraanan ng Panginoon at tuwirin ang landas ng ating mga buhay sa araw-araw. Kung yan ang siyang konteksto ng panahon ng mga taga-Judea at sa mga taga-Jerusalem, sa bayang pinili ng Diyos, ang konteksto niyan ay magpahanggang sa ngayon. Iyan ho ay relevante sa anumang sitwasyon ng buhay, saan man dako sa mundong ito. And we praise the Lord for that. Kaya nga ho, bilang isang propeta ng Diyos na si Juan Bautista, na kung saan ang kanyang dala na mensahe, simple lamang, na itong panahon ng Adbyento at nawa tuloy-tuloy ng panahon ng Adbyento na lagi tayong naghahanda. Lagi tayo na itinutuwid ng ating Panginoong Diyos. Simple ang laman ng Kanyang mensahe, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo. Yan ang simpleng Kanyang mensahe na ipinaparating mga ka-ride-on sa Panginoon. Ang kadahilanan ay upang sa ganon ay maranasan natin ang pagkalinga, ang pag-ibig at gayon din ang pagpapatawad ng Diyos na yan, at yan ang pinaka-esensya
ng talatang 4 sa ating pinaka-passage nitong ating tinatalakay. Kaya nga ho, Adbyento, panahon na kung saan tinatanong natin ang ating mga sarili, gaano kalalim ang ating pagkaunawa kay Jesus, gaano kalalim, nag-uugat ba, nagsasanga ba, namumukadkad ba at namumunga ba ang ating buhay pananampalataya? Iyan ho ay panahon ng Adbyento to search the innermost context ng ating buhay simula sa ating puso, sa ating isipan, upang sa ganon ay tunay nga naman pagdating ng panahon ng Kapaskuhan ay atin ho tunay na ma-celebrate ang kapanganakan ni Jesus, because in that context of preparing ourselves, ang ating mga puso ay nagsisilbing mumunting sabsaban ng ating Panginoong Heso Kristo, na siya ay isinilang sa ating mga puso. At gayon din na kung saan ang ating mga puso ay nagsisilbi na templo ng kanyang banal na Espiritu. Kaya nga ho, upang iyan ay makapangyayari nga, we need to come into the awesome presence of the Lord Jesus Christ, acknowledging, accepting all our iniquity, sinfulness na ginawa natin laban sa Kanya at gayon din sa ating mga kapwa. At gayon din na paniwalaan natin na ang Diyos na ito na talaga naman Diyos ay pag-ibig, Diyos na mabuti, na dakilang kanyang katapatan. Kung ang sino man na lumalapit sa Kanya, nakikinig sa Kanya, kumikilala at tumatanggap sa lahat ng kanyang pagkukulang at pagkakasala, nang may kababaang loob sa banal na harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Patatawarin tayo, lilinisin tayo sa anumang kasalanan natin. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Ang panahon ng Adbyento, panahon ng pagsisisi, panahon ng repentance, panahon ng pagsaliksik ng ating mga sarili, panahon ng pagbabago, panahon ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Jesucristo, at panahon na kung saan we have to revisit, we have to renew our personal and communal relationship with Jesus Christ, and remembering that day when we first encountered Jesus Christ, that day when we received the sacrament of baptism, of which ibinigay sa atin yung pribilehiyo na maging pasakop sa Kanya. Ang pribilehiyo at blessing na maging bahagi sa Kanyang pangkalahatang katawan, na maging bahagi sa Kanyang pangakong kaligtasan at paglilinis, na maging bahagi sa Kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan, at gayon din sa Kanyang ipinangako na langit na ating pong patutunguhan pagdating ng panahon
na kung saan ay babalik muli ang ating Panginoong Hesu Kristo. At gayon din itong panahon ng Adbyento ay panahon din na kung saan celebrate natin sa hapag ng ating Panginoon ang kanyang sakramento ng banal na hapunan, na kung saan ay lagi pong ipinapaalala sa atin na ang tinapay na siyang simbolo ng kanyang katawang inialay sa lahat. Ang tinapay na kung saan ay simbolo din ng Bethlehem, sapagkat ang ibig sabihin ng Bethlehem, the house of bread. And Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the water of light. And Jesus Christ is the light of this world. And therefore, so be it with us, that we must also be an extension of this bread, of this water, of this gratefulness of our Lord Jesus Christ. And of course, may we always be like John the Baptist, na meron siyang tapang, na meron siyang pananampalataya, na meron siyang commitment, na meron siyang dedication, na meron siyang pagsunod sa mandato ng Ama sa atas ng Diyos na mangaral, na magbautismo, na magministeryo. At atin hong pamarisan itong taong ito na si Juan Bautista, sapagkat taglay niya ang kababaang loob mula sa kanyang Diyos na pinapaniwalaan. Taglay niya ang pagsunod niya sa kanyang Panginoon. Bakit siya merong kababaan ng loob? Bakit hindi siya nagmamataas? Simple lamang ang kanyang pagkatao. Simple lamang ang kanyang pagkatao. Sapagkat ang kanyang deklarasyon mismo, ayon sa sinasabi ng talatang 7 hanggang 8, lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Yun ang kanyang paninindigan. Alam na alam niya, malinaw sa kanyang isipan at pananampalataya, kung siya man ay sumunod sa mandato ng Diyos ayon na rin sa hula ng propeta Isaias, sapagkat maliwanag sa kanya ng kanyang tungkulin ay magbautismo at mangaral, ihanda ang daraanan ng Panginoon at tuwirin ang landas ng mga tao. Pero ang kahanga-hanga sa kanya, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pagpapasakop totally sa Diyos, at gayon din ang kanyang total, buong-buo na pagtitiwala na merong mas higit sa kanya, yoong inihahanda na darating na Mesiyas. Walang iba kundi iyaang pinakasentro ng paghahanda at pinakasentro at mensahe ng panahon ng Kapaskuhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Ni hindi siya karapat-dapat kanya na magkalag ng tali ng mga panyapak
ng ating Panginoong Hesu Kristo. At gayon din na kanyang sinabi na matapang, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo ng Espiritu Santo. Yan ang kanyang declaration. At tunay nga naman, kapag balikan natin yung buhay ni Jesus Christ pagkatapos ng kanyang kapanganakan, lumaki siya ng konti hanggang sa magpasimula na ang kanyang ministry. Pero bago magpasimula ang kanyang ministry, ay dumaan siya doon sa Ilog Jordan upang sa ganon ay pabautismo. At mismo si Juan Bautista ang kinasangkapan ng Diyos na magbautismo sa kanya. Bagaman merong damdamin si Juan Bautista noon na para bagang tinitignan niya na hindi siya karapat-dapat magkalagman ng tali ng kanyang mga panyapak. At dahil alam niya na mas nakatataas, Mesias ito, Panginoon ito at tagapagligtas, siguro sabi niya sa kanyang sarili, bakit ako magbabautismo? Kay Jesus. Pero si Jesus Christ din ay masunurin din sa kanyang Ama. Taglay niya din ang kababaang loob. At taglay niya din na bahagi ng kanyang buhay, ng kanyang ministeryo at ng kabuuan ng mabuting balitang ito na kung saan ay daraan din siya sa bautismo. At yan sa bautismo na iyan, na kung saan ay bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa pamagitan ng isang agdap. Yan ang Espiritu Santo ng Diyos. Ibig sabihin nun na ang Diyos Ama, nandun ang pagkilala, nandun ang pagsusugo kay Jesus mismo upang sa ganon ay taglay niyang Espiritu Santo at sa pasimula bago magsimula ng kanyang ministry, sapagkat daraan siya sa isang pagsubok na susubukin siya doon sa ilan. Pero kanyang napagtagumpayan. Mga kapatid, sa Diyos ang panahon ng Adbyento. Panahon na kung saan sinasariwa natin ang dalawang sakramento ng ating Panginoon Jesucristo, ang sakramento ng banal na hapunan, sakramento ng bautismo. Kung kaya't ang selebrasyon natin ng banal na hapunan na ito, di ba sinasabi ko nga sa inyo, ng tinapay na yon ay sinusimbolo sa katawan ng Panginoon at ang saro ay sinusimbolo sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo na naibuhos para sa marami, para sa ikapaglilinis ng kasalanan at gayon din sa ikaliligtas ng bawat isa. At ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Nawa mga kapatid sa Diyos, nitong panahon ng Adbyento, tunay nga naman na tayo po ay naihahanda ng Panginoon sa pagdiriwang natin ng Pasko. Sapagkat ang pagdiriwang natin ng Pasko ay magiging makabuluhan kung tayo po ay handa.
sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Higit sa lahat, ay yung tayo po ay lumapit sa Kanya, na nangagsisi sa ating mga kasalanan. Tinanggap natin ang Kanyang pagpapatawad. Inire-renew natin ang ating pananalig at pagkatanggap sa Kanya. At gayon din na nagpapasakop tayo at kinikilala natin Siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. At bahagi tayo sa Kanyang iglesia. Bahagi tayo sa Kanyang mandato na dapat natin to pa rin. Katulad din ni Juan Bautista na kinasangkapan siya upang humayo at ipalaganap ang mabuting balita. Ganon din ho tayo sa pamagitan ng ating mga panahon, sa pamagitan ng ating mga talento, sa pamagitan ng ating mga buhay mismo, maaari tayong kasangkapanin ng Diyos upang magpalakas sa mga nangihina, upang magpaabot ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, upang magpaabot ng mensahe ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon sa mga nasa mundo ng kadiliman. At gayon din, upang iparating sa kanila ng mga nawawalan ng kagalakan, sapagkat ang pagdiriwang ng Adbyento at panahon ng Kapaskuhan ay isang punong-puno ng kagalakan di masayo. Joy to the world, heart the herald angels sing. At purihin po natin ang Panginoon, at naway maging karapat-dapat tayo na kung saan ay atin pong tanggapin ang banal na komunyon. Kaya ngayon ay atin pong ipagdiwang ang banal na hapunan na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo para sa bawat isa sa atin. Atin pong sambitin ang ating sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ay pinako sa krus. Namatay at inilibing sa 3 araw ay nabuhay sa mga batay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan at muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen at amen sa ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Tayo ay manalangin na merong kapakumbabaan sa banal na harapan ng ating Panginoong Diyos. O mahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, dumudulog kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katwiran kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat dapat mamulot man lamang ng mumu sa ilalim ng iyong dulang, ngunit ikaw pa rin ang Panginoon na ang kaawaan ay hindi nagbabago. Kaya pagkaloob mo po na kami ay makabahagi sa sakramento ng iyong anak na si Jesucristo, upang kami naman ay makalakad
sa kabaguhan ng buhay magsilago at makapagpatuloy na tumatahan sa Kanya. Amen at amen sa Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Ang ating katugunan, aming itinataas sa Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa Diyos, ang ating katugunan. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid na gawin at aming katungkulan. Na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama. Makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan, sa kasamahan ng mga anghel at ng mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Langit at lupa ay puspos na iyong kaluwalhatian, walhati sa iyo, O Panginoon na kataas-taasan. Amen at amen sa Panginoon. Nanong gabing kasama ni Jesus ang kanyang mga disciples sa upper room, na kung saan ay kanyang itinatag ang banal na hapunan. At ang buong hanay ng disciples ni Jesus with Him ay ipinagdiriwang itong banal na hapunan. At sa panahon na iyon na isa sa kanyang mga disciples, si Judas Iscariote, na nagkanulos sa kanya. Pero dahil na rin sa pagmamahal ng Panginoon at pati siya nabigyan din ng banal na komunyon. Ibig sabihin no, ng banal na hapunan ay para sa lahat ng tao. Walang pinipili at walang kinikilingan. Yan ay para sa lahat. Kanyang kinuha ang tinapay. At pagkatapos na siya ay makapagpasalamat sa kanyang ama, ay kanyang pinagpira-piraso ang tinapay na ito at kanyang ibinigay sa kanyang mga disciples at kanyang sabi, kunin ninyo ito at kainin bilang pag-ala-ala sa akin. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng Panginoon na inialay niya. At gayon din kanyang kinuha ang banal na saro. At pagkatapos na makapagpasalamat sa Ama, ay kanyang ipinagkaloob sa kanyang mga disciples, kunin ninyo ito at inumin. Ito ay simbolo na kung saan ay nabubuo ang kanyang banal na dugo para sa ikapagpapatawan at ikapaglilinis ng kasalanan ng mga tao. Kaya nga mga kapatid sa Diyos, tanggapin natin ang banal na hapunan na ito. At i-celebrate natin na merong pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos ang tinapay na ito. At atin pong tanggapin na merong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ibig sabihin nun, bahagi tayo sa kanyang katawan. Bahagi tayo sa kanyang mga pinatawad at nilinis na mga mananampalataya. Bahagi tayo sa kanyang iglesia. Tanggapin natin na merong pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din natin pong inumin ang saro na ito na kaloob ng Panginoon. Mag-celebrate tayo sa banal na presensya ng Panginoong Diyos.
lagi natin alalahanin na ang ating Diyos ay patuloy na siyang kinikilala natin. The great provider of life. Yes, the great provider of blessing sa lahat ng ating pangailangan. The great healer, our great pastor, na laging maasahan natin sa lahat ng panahon. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, dahil sa iyong dalisay na pag-ibig, ay naghangad kami ng pananampalataya sa banal na dugo ng iyong dakilang anak at pagnanasang makapaglingkod sa iyong kaharian. Hayaan ang aming mga puso ay masumpungan, nagpapakumbaba na handang sumunod sa iyong mga kalooban, na ang aming mga kilos ay maging kaluguran sa iyong mga paningin. Turuan mo kami ngayon bilang iyong iglesia sa paghayo at pagbabahagi ng kaligtasan dulot ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Gamitin mo kami ngayon ayon sa iyong kaluwalhatian, sa makapangyarihan gawa at gabay ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng aming Panginoon at dakilang manunubos na si Jesucristo. Ito ang aming panalangin at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating pong gawin ang ating pagkakaloob sa panahon na ito, sapagkat ang pananambahan ay bahagi po ang ating pagiging mabuting katiwala sa Diyos. Kaya maghandog po tayo. At sa ating paghahandog ay italaga natin sa Panginoon. Kung tayo man ay naghahandog, kumikilala tayo na lahat ng meron tayo ay mula sa Kanya. Kumikilala tayo sa Kanya na hindi tayo pinababayaan ng Diyos, pinagpapala tayo sa araw-araw. At dahil bahagi tayo sa Kanyang iglesia, pangkalahatan at lokal, nararapat lamang na ating pong ipaabot ang ating malasakit, ang ating tungkulin sa ating magiging mabuting katiwala. At kung tayo man ay nagkakaloob sa pagkakataon na ito ho ay ibibigay po natin doon sa local church na kung saan tayo po ay kaanib, na kung saan ay matulungan ang pangailangan ng ating church na kinabibilangan. Sa kanyang gastusin, araw-araw, gayon din sa iba't ibang mga ministeryo at misyon ginagampanan, sa mga proyekto, sa malasakit, suporta sa mga manggagawa ng Diyos na nakadistino sa local church. Kaya mga kaloob na ito, likumin natin, panalangin natin, at yan ay ating pong ibigay sa iglesia lokal na kung saan tayo po ay kaanib. Tayo po ay magkaloob sa Panginoon ng merong kagalakan at mapalad ang nagkakaloob at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kung nalikom na natin, ay dalhin po natin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos at ipanalangin natin ang mga kaloob na ito.
O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na maging bahagi ng iyong katawan. Maraming salamat po na kami po'y pinagpapala mo sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat maasahan ka namin sa tuwid-win. Marapatin niyo, O Diyos, na kung saan Ikaw ay mahayag lagi sa aming mga buhay sa araw-araw at sa tuwid-win. Pagpalain mo ang bawat nagkakaloob na patuloy din yung pasaganay ng kanilang mga kabuhayan. Palaguin ang kanilang espiritual na buhay, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, na patuloy mo na pagpalain ang lahat ng mga churches sa buong mundong ito na kinakasangkapan mo sa pangunguna ng mga church workers, pakikisa ng lahat ng mga kaanib, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, maging karapat-dapat ang mga kaloob na ito. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos, at tayo po ay nasa panahon ng ating panghuling awitin. At habang tayo ay umaawit, baka meron tayo na nais natin na ilapit sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Baga meron tayong nararapat na ipagpasalamat sa ating Panginoon. Nais natin na italaga ang ating mga buhay. Baka meron tayong mga alalahanin, mga dalahin sa buhay na ito. Nararapat lamang na ating pong italaga sa ating Panginoong Diyos. Baga meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na mahirap, at nais po natin na dalhin sa Panginoon. Baga nangihina ang ating mga katawan, baga meron tayong mga karamdaman, naniniwala tayo na meron pong magagawang Diyos. Kaya lumapit tayo sa banal na presensya ng Panginoon at ialay natin ang ating mga buhay sa Kanya. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilokob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang
tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilokong. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas o gintong nilukom. Ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Wala nang iba pa akong hinihiling. Yes, tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, tunay nga naman na Ikaw ay napakabuti sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na maagang maaga, na kami ay nananambahan, nagdiriwang ng inyong banal na hapunan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ginising mo kami ng maaga. At narito ang aming mga puso, buhay, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat sa inyo ng gayon na lamang. Salamat po sa mensahe ng buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga pag-iingat at pagliligtas sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa inyong pagpapatawad. Salamat, Panginoon, na kami po inyong pinagtitiwalaan. Salamat, O Diyos, na kami bahagi ng inyong iglesia. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat sa lahat ng panahon ay maasahan ka. Salamat, O Diyos, maging sa lahat ng mga pinapagaling mo sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Katulad na lamang ang mga recoveries ng COVID-19, Panginoong Diyos, sa iba't ibang mga dako sa buong mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagpapagaling sa kanila. At gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng inyong mga kinakasangkapan na mga pag-amutan, quarantine facilities, mga medical essential frontliners, mga pagkain, mga gamot, Panginoong Diyos, at mga panalangin taglay namin na inilalapit sa inyo. O aming Ama at aming Diyos, napakarami namin na dapat ipagpasalamat sa inyo, Panginoon. Hindi po namin mabilang, Panginoong Diyos, ang kabutihang ipinamamalas iyo sa amin. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay amin pong itinatalaga ang aming mga buhay sa inyo, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ito.
Na o Panginoon, pagindapatin nyo na itong buhay namin ay tanggapin nyo na nakatalaga sa inyo, O Diyos. Tinatalaga din namin ang aming pamilyang kinabibilangan. Tinatalaga din namin, Panginoong Diyos, ang aming mga kabuhayan, ang aming mga ministeryo, paglilingkod at pangunguna. Tinatalaga namin, Panginoon, ang abot ng aming paglilingkod saan man dako, Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Panginoon, pagpalain niyo, O Diyos, ang aming pagtatalaga sa inyo, Panginoon, ng aming mga buhay. At gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po sa araw na ito, na kung saan ay araw po ng pananambahan, Panginoon, at pagdiriwang ng Banal na Komunyon, ng lahat ng mga churches, pagpalain niyo, Panginoong Diyos, anumang denominasyon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat po ng inyong mga ititindig na mga lingkod mo at mga laiko, Panginoong Diyos. Mga magpapaawit, mga tagapanguna, pagpalain niyo, Panginoon, at maging ang mensahe ng buhay na isisiwalat, Panginoong Diyos, ay i-bless mo, Panginoon, at gayon din ang bawat mananambahan, tagapakinig, Panginoong Diyos, ay pagpalain mo, buksan ang kanilang mga puso at isipan, at dumaloy, Panginoon, ang mensahe ng buhay, ang hamon, Panginoon. At biyayaan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa na kung saan ay makayanan, Panginoon, na sa buhay ang mga mensahe dinadala, Panginoon, sa bawat isa. O Panginoong Diyos, amin din pong ay pinagkakatiwala sa inyo lahat po ng aming mga kabalisahan, lahat po, Panginoong Diyos, sa mga nakakaranas ng anxieties at depresyon. Tulungan mo silang mapalakas at mapaglabanan ng mga ito. Gayon din, Panginoon, ang mga nakakaranas ng broken-heartedness, tulungan mo sila. Sa mga nawawala ng pag-asa, tulungan mo sila, Panginoon, na magkaroon ng pag-asa. At sila, Panginoong Diyos, na magpahanggang sa ngayon na hindi pa sila lubos na nagtitiwala, isinusuko ang kanilang mga buhay sa iyo, Panginoon sa Kristo, tulungan mo sila. At kumasangkapan kapi kay Panginoon ng mga tao, Panginoong Diyos, mga lingkod mo ng mangusap, at mag-akay sa kanila, Panginoong Diyos, patungo sa iyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, kung meron mang, Panginoong Diyos, na kabigatan na nararanasan ng bawat isa, problema man o anuman, Panginoong Diyos, ay tulungan mo na maibsan sila. Tulungan mo na masolusyonan ang anumang problemang dalahin, Panginoong Diyos. At gayon din kung meron mang mga may karamdaman, Panginoong, sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, sa inyo pong silang haplusin at idampi, Panginoong Diyos, ang iyong pagmamahal, na sila po ay makararanas, Panginoon, ang iyong pagpapagaling, Panginoon, sa kanilang nanglulumong katawan, at palakasin sila at pagalingin, Panginoong Diyos. At gayon din po sila, Panginoon, na patuloy po namin ay pinapanalangin, Panginoong Diyos, upang sila'y makaranas, Panginoong, lubos na kagalingan at kalakasan at recovery, Panginoong Diyos, katulad po ng kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, na mayroon pong breast cancer, Panginoon, tulungan mo at pagpalain at pagalingin. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Winter de O'Connor at kanyang lolo Faustino Bong Silva ng Abukay, Bataan, Panginoong Diyos, pagpalain mo na sila ay tuloy-tuloy na makararanas, Panginoon, ng kagalingan buhat sa inyo. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Rohelyn Liaban, Panginoon, na meron pong breast cancer na pinagdadaanan. Tulungan mo siya, Panginoong Diyos, na makalaya sa cancer na ito at lubos siyang gumaling, Panginoon. Gayon din ang kapatid na Lali Sebedo ng Project 7 Quezon City, Panginoong Diyos, mapanumbalik ang kanyang kalakasan at siya makalakad na, Panginoong Diyos, na maayos at makabalik sa kanyang teaching ministry sa paaralan, Panginoon, dyan sa Project 7 Quezon City. Gayon din ang kapatid na Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, Panginoon, pagpalain mo siya, Panginoon, ng malusog na pangatawan at kagalingan, pati na, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, ang kanilang ministeryo bilang mga lingkod mo. O Diyos, pagpalain mo sila lahat. Gayon din, Panginoon, kapatid na Lady Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Panginoon, ay patuloy po ninyo na pangunahan at pagpalain ng kapatid na ito ang lubos na kagalingan at kalakasan kailangan niya. At gayon din, kapatid na Remy Hununan ng Sitio Balanga, Bataan, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya, Panginoon, sa kanyang kinalalagyan dyan sa Home Care Center ng Quezon City, Panginoon. Palakasin po ninyo siya, pagpalain, Panginoong Diyos, at lubos ang kanyang maayos na development at gagaling siya, Panginoon, ayon sa inyong kalooban at marapatin po ninyo.
Pagpalain din, Panginoon Diyos, ang kapatid na Jerry Roberts, at gayon din ang kapatid na Doc McBride at ang kanyang asawa na si Ruth, dyan din sa bandang West Virginia, United States of America. Ang kanilang lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoon, ay marapatin niyo, Panginoon, maibsan sila at pagpalain ng kanilang buong pamilya. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, Panginoong Diyos, dulutan po niyo, Panginoon, ang lubos na kagalingan. At ang kapatid na Vicky Angeles, Panginoong Diyos, ng Malabon City, Metro Manila, pagkaloob niyo po, Panginoong Diyos, na siya po ay makararanas ng kagalingan at kalakasan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Marvin Solayo de Leon, ang kanyang lubos na recovery at kagalingan sa kanyang left eye na mayroong diabetic retinopathy, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, ay makamtan niya, Panginoon, ang pagiging maayos ng kanyang mata at gayon din, Panginoon, ang kanyang pangangatawan, Panginoon, na makarecover. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Eunice Cronin at ang kanyang buong pamilya dyan sa bandang Chicago, United States of America. Tulungan mo rin, Panginoon, ang buong pamilya na ito, Panginoong Diyos, gayon din sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, ay sila po'y lubos na makararanas ng kagalingan at kalakasan, Panginoon. At gayon din ang iyong pagkapala at paglago ng kanilang espiritual na buhay. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu, Visayas, Panginoong Diyos, ang kanyang lubos na kagalingan, marapatin niyo, Panginoon. At gayon din ang kapatid na Boy Paman, Panginoong Diyos, ng Mindanao, nang siya'y maibsan sa kanyang nararanasan na pain at swelling ng kanyang feet, Panginoon. Pagpalain niyo siya at maging ang kapatid na Lily Borromeo ng Nagilian Isabela. Natulungan mo siya, Panginoong Diyos, upang mapasaayos ang kanyang pangangatawan, Panginoon. At pagpalain mo siya, Panginoong Diyos, nang sa gayon ay magkaroon siya ng maayos na kalusugan at napagpapalang kanyang buong pamilya. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Bettina Zoe Barangan na meron nakararanas ng weak lungs dyan sa bandang Kawain Isabela. Panginoong Diyos, pagpalain mo, Panginoon, nang siya ay madulutan, Panginoon, ng lubos na kagalingan at maayos na kalusugan, Panginoon. Ang kapatid na Rosalinda Hener de la Peña ng Silang Cavite, Panginoong Diyos, na nangangailangan din ng inyong pag-aruga, ng inyong malasakit, ng inyong pagpapagaling, Panginoon, marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Yoli Kako ng Valenzuela City, Panginoong Diyos, na maging malusog ang kanyang pangatawan at lubos na kagalingan, kailangan niya. Gayon din po ang kapatid na Patricia Astive, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya ng lubos na makararanas, Panginoon, ng kagalingan mula sa kanyang pinagdadaanan na kanser, Panginoon. Gayon din ang kapatid na Rupo de la Peña, Panginoong Diyos, ng San Jacinto, Pangasinan. Pagpalain mo siya at maging maayos din ang kanyang kalusugan at lubos na kagalingan, Panginoon, at maging sa lahat pa ng merong karamdaman, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila lahat ng kagalingan at matugunan din ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. O aming Ama at aming Panginoon, gayon din po ang kapatid na Lydia Briones sa kanyang prayer request kagabi. Nang kanyang sinabi, Bishop, prayer request po ang LBMI, Panginoon, beach resorts po, kailangan niya proteksyon against malalaking alon. Bumagsak po yung mga sandbags po na nakaprotekta sa resort. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po na pagpalain po ninyo ang buong pamilya ng kapatid na Lydia Briones, Panginoong Diyos, diyan sa bandang Sampaloc, City of Manila, at gayon din ang kanilang resort doon sa bandang Pangasinan, Panginoong Diyos, at umaasa kami, Panginoon, na pagpalain mo ito at masolusyonan the soonest time, Panginoong Diyos, ang proteksyon ng kanilang beach resort, Panginoong Diyos, sa mga malalaking alon, Panginoon, at ma-restore, Panginoong Diyos, ang anumang bumagsak na mga sandbag, Panginoong Diyos, at maprotektahan ito, Panginoon. At pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang kabuuan ng resort na ito, at gayon din sa namamahala, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga kasama sa operation nito at sa lahat ng mga clients, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan nilalapit po namin sa inyong banal na hapag, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga bereaved families, Panginoon, ng mga
naulila sapagat sila po ay nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19 at sa iba pang kadahilanan. May you be with them, O Heavenly Father, with your inspiration, comforting love, with the strength they needed at gain din sa blessing na kailangan nila, Panginoong Diyos. And unto thy hands, O Heavenly Father, we indeed commit and entrust all the bodies and soul and spirit of every person who pass away sa inyong pangangalaga, sa inyong kaharian at paghahari, Panginoon, sa kanila, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, na patuloy po na pagpalain po ninyo ang buong pamilya ng mga Reyes at Datu, Panginoon, sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, Jaime Reyes diyan sa Abukay, Bataan. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, at palakasin at aliwin, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng mga Santos at Tamayo, Panginoong Diyos, diyan sa bandang Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. Dahil po sa pagpanaw ng aming kapatid na Nanay Helen Caracta Santos, Panginoong Diyos, na kung saan ang araw na ito na alas 9, Panginoong Diyos, ang kanyang necrological worship service at gayon din ang kanyang burial interment, Panginoon. At pangunahan at pagpalain, Panginoong Diyos, na aliwin ang kanyang buong pamilya, palakasin, Panginoong Diyos, at pagkalooban sila ng lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoong Diyos. At maraming salamat po sa buhay ng kapatid na Nanay Helen Santos, Panginoong Diyos. At magsilbing inspirasyon sa lahat po ng kanyang nakadaupang palad, lalo na sa iglesia na kanilang kinabibilangan sa Trinity Methodist Church, at lalo na, Panginoong Diyos, sa kanilang regional conference na kinabibilangan dyan sa bandang Bulacan Methodist Regional Conference ng Iglesia Methodista sa Pilipinas, Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, ang dalawang kapatid na ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala ang kanilang mga katawan at espiritu at kaluluwa sa inyong paghahari at pangangalaga sa kanila dyan sa inyong inihanda na langit kaharian, Panginoong Diyos, at umaasa kami, Panginoon, na sila po'y mapagpala, Panginoon. Lord Jesus Christ, God bless the Philippines as a whole. God bless the whole world, every nation at lahat ng tao sa buong mundong ito, Panginoon. Patuloy po ninyo na ibangon ang lahat mula sa mga pangkabuhayan at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay patuloy po na tulungan po, Panginoon, sa lahat po ng mga nasalanta ng bagyo, Panginoon, sa iba't ibang dako ng Luzon. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang bawat apektado ng global pandemic, lalo na sa mga total cases ng COVID-19 sa buong mundo, Panginoong Diyos, ay tulungan mo sila nang gumaling sila at makalaya sa COVID-19 na ito, Panginoong Diyos. And of course, we pray, O Heavenly Father, na kung saan ay sa darating na maagang panahon, Panginoong Diyos, ay mag-flatten na ang curve ng COVID-19 na ito. At gayon din, Panginoon, na matapos na ng tuluyan, Panginoong Diyos, ang COVID-19 sa bawat dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, Panginoong Diyos. Lord Jesus Christ, maraming salamat. Pinagkakatiwala po namin lahat at pati na, Panginoon, ang aming lalakbayin, Panginoong Diyos, sa buong maghapon, sa lahat ng gagawin at gayon din sa buong linggo, Panginoong Diyos, sa aming mga pagkakabalahan, Panginoon, ay patuloy po na pagpalain niyo, Panginoon, na maging matagumpay at kami ay ligtas, na kami ay naaalalayan, na protektahan dahil po sa inyong pag-ibig at malasakit sa amin. Nais po namin ibalik lahat po ng pasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen sa Panginoon. Ngayon ay ating pong tanggapin ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama, gayon din ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo, at gayon din po ang patuloy na pakikipisan, tanglaw at paghahari ng kanyang banal na Espiritu sumatin lahat mula ngayon at magpakailanman, at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito ay ating pong batin ang mga kapatid na kung saan sila po ay mag-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Ang kapatid na Reverenda Apolinario Mendez ng Iglesia Methodista Pilipinas dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. At gayon din ang kapatid na Nanay Dionisia Minda Villegas ng Luke 418 Methodist Church dyan sa bandang Calauan City, Metro Manila. At ang kapatid na Aloysia
Toledo ng Maria Aurora, Aurora Province, at gayon din ang kapatid Nerlino Passion ng Crossroad, the United Methodist Church dyan sa bandang Bambang, Nueva Vizcaya. Dennis Ryle Maglapin Cruz ng Hermosa, Bataan, at gayon din ang kapatid na Zia Bakiran na nandyan sa bandang Abu Dhabi, United Arab Emirates, ang kapatid na Carol Agil ng Leyte, Visayas, Josephine Pamintuan ng United Methodist Church dyan sa bandang Sitob, Manila, Metro Manila, at ang kapatid na Joniel Lorena Tablang ng Albania, New Zealand, at gayon din ang kapatid na Rebnig Baganis ng San Martin Isabela, Parlight Dabes, at gayon din ang kapatid na Jen Ken ng Claveria, Cagayan, at gayon din ang kapatid na Noah Bacalores. And of course, hindi lamang sila kundi sa lahat po ng birthday celebrators around the globe, not only the Philippines but even beyond the Philippines. At gayon din natin pong binabati ang 18th wedding anniversary ng ating kamanggagawang District Superintendent, District Supervising Elder Reverend Patricio Pat Banay and Pastor Rachel Banay ng Living Faith United Methodist Church, Princess Ordua, Nara, Palawan, at gayon din ng Banayad Palawan District sa ilalim po ng Palawan Methodist Regional Conference. At purihin po natin ang Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, nilalapit po namin lahat po sila, Panginoong Diyos, na birthday celebrants. Hindi lamang po ang mga nabanggit, kundi maging sila na hindi nabanggit saan man sila dako naroon sa Pilipinas at sa buong mundo. Panginoong Diyos, may you continue to bless them all with your grace, with your love, at gayon din ang iyong protection sa kanila sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. At marami pang kaarawan sa buhay na darating sa kanilang mga buhay. Panginoong Diyos, nalipos ng kasaganaan ng pagtatagumpay na maayos na kalusugan na kailangan po nila. At gayon din, Panginoon, na ma-accomplish nila ang kanilang mga hanap buhay, ministeryong ginagampanan, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, ang kanilang mga vision at aspiration ay makapangyayari, Panginoon, dahil sa inyo, sa iyong patnugot at sa inyong pagkapalas sa kanila. Panginoon at aming Ama, kami po ay nakikisa din sa lahat po ng nagdiriwang ng wedding anniversary sa araw na ito, katulad po ng 18th wedding anniversary ng DSE Reverend Patricio and Rachel Balay, Panginoon, ng Living Faith Methodist Church ng Princess Ordua, Nara, Palawan. Patuloy na pagpalain yung mag-asawang ito ng marami pang mga wedding anniversaries ang kanilang matatanggap at may celebrate. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang pagsasama na lagi pong maligaya, na lagi pong matatag, at lagi po, Panginoong Diyos, na nakapaglilingkod sa iyong ubasan, sa iglesia, sa distrito, at gayon din sa region, Panginoon. Panginoong Diyos, umaasa kami, Panginoong Diyos, na matugunan lagi ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, financial, spiritual, at gayon din sa leadership of ano paman, Panginoong Diyos, at gayon din po, Panginoon, and more wedding anniversaries na darating po sa kanila. Panginoong Diyos, na punong-puno ng kasaganaan, ng tagumpay ng kanilang ministeryo at pangunguna, at gayon din sa lahat po ng iba pang mga ralangan. Panginoong Diyos, tunay nga naman na napakasaya at nakikisa kami sa kanilang mga pagdiriwang, at yan po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila na nairiwang ng kanilang birthday at wedding anniversary in the mighty name of Jesus Christ. Yan po ang aming panalangin at greetings sa lahat po sa kanila. Atin po silang handugan ng awit sa pagkakataon na ito, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At pakihawakan mo nga yung aking mahulog. Yes. Purihin natin ang ating Panginoon. Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maangkin,
Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating minamahal. Hinihiling na mipagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Diyos, at palakpakan natin lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday at wedding anniversary. Palakpakan po natin at hallelujah at praise the Lord, at din na i-cheer natin ang kanilang pamilyang kinabibilangan. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos at hallelujah at praise the Lord, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At ngayon ay ating pong tunghayan ang mga comments natin pong mapakinggan sa atin at nakapagbibigay po ng inspiration. Kayo po ay nagtataka kung bakit tayo po ay nagpasimula ng 3:00 ng madaling araw sa ating pananambahan, sapagkat ang abang lingkod ng Diyos ay makikibahagi sa paglilibing at mural intermen ng ating kapatid na Nanay Helen Caracta Santos doon sa bandang St. Peter Chapel, doon sa bandang Karuhatan, Valenzuela City, Metro Manila. At naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay nitong 5:00 ng umaga at makaabot tayo sa 9:00 ng umaga na serbisyo doon, at purihin natin ang Panginoon. Yes, kasama natin ang kapatid na Reverend Asuncion na Paunil dyan sa bandang Atimona na Quezon Province. And shout out to dyan at God bless Paunil family, at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon Paunil family. Yes, ang kanyang comment ay amen and amen. Yes, at ganyan mula sa ating kapatid na Billy Yolida sa Repalda ng San Mateo Isabela, and shout out to dyan at God bless Repalda family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay have a blessed Sunday, Bishop. God bless, always be safe. Thank you very much. At kayo din po mula sa inyo dyan, at kayo din ang kanyang added comment, amen. Yes, amen sa Panginoon. At kayo din mula sa ating kapatid na Elijah Tangonan ng Mekawayan Bulacan. Yes, shout out to dyan at God bless Tangonan family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Comment ay good morning, Bishop. A blessed Sunday to everyone. Thank you very much, and same to you all dyan. At kayo mga kapatid na Agat Longakit Marilo. Yes, nice to meet you, kapatid Marilo, at wherever you are in the Philippines. Ay pakumusta sa iyo at gainin sa buong pamilya mo, and shout out to dyan at God bless Agat Longakit family. Palakpakan po natin sila lahat dyan.
Ang kanyang comment ay amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoon. Kaya mula sa ating kapatid na Elijah Taconan added comment. Amen, amen at amen. Yes, amen sa Panginoon. Kaya mula sa ating kapatid na Kerbilly Alarcon. Yes, nice to meet you, kapatid, that wherever you are in the Philippines or even beyond the Philippines. Yes, please extend my regards to your family at pag-iingat kayo at pagpalain po ang Panginoon ng Alarcon family. Palakpakan po natin sila lahat. Yes, hallelujah, praise the Lord. At ganyan mula sa ating kapatid na Hiram, ang kanyang comment, amen. Yes, amen sa Panginoon. Ganyan din ang kapatid na Hiram Daniel. Yes, nice to meet you at wherever you are. At please extend my regards to your family. Pakaingat po kayo at pagpalain ng Panginoon at God bless you and your family. Palakpakan natin. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay salamat po. Yes, Kuya. Yes, welcome at purihin ng Panginoon at gayon din sa lahat pa ng mga magko-comments after ng live streaming natin. Yes, thank you very much at purihin ng Panginoong Diyos, and may the Lord continue to bless you all at gayon din pagpalain ka ng Panginoon at ingatan kayo at gayon din God bless all live streaming and ministries for this Sunday worship service and Holy Communion in every local church wherever in the Philippines at gayon din sa buong mundo regardless of denominational affiliation. Yes, and may the Lord continue to bless you all at gayon din sa lahat po ng mga maglalike, magko-comment at gayon din po sa lahat po ng magpapalo sa ating page at gayon din sa bawat mag-share ng ating episode 275 at sa lahat po ng mga episodes. Thank you very much at patuloy po kayo na pagpalain at pangunahan ng ating Panginoong Diyos at gayon din ang Ride On Ministry ay patuloy po na sinasabi sa bawat isa sa atin na God bless and protect us all always, stay safe and healthy always, be kind to others always, to God be the glory always and forever at amen sa ating Panginoong Diyos. And may we continue also to observe and follow all the health protocols as being implemented by the Interagency Task Force, ang ating pamahalan sa ating bansa at gayon din sa inyo sa ibang mga bansa ay meron din kayong mga health protocols na sinusunod at sundin po ninyo at mainam po yung tayo po ay nag-iingat at maliligtas sa ating mga kalagayan, and we praise the Lord for that. Gayon din po na kung saan ay ang Ride On Ministry ay patuloy po na nagpapaabot ng malasakit pangungumusta sa bawat isa sa inyo at nawa po ay ingatan kayo ng Panginoon sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Yes, batiin natin mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you, shalom. At gayon din, sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pabati. Tas natin ang ating kanang kamay at ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating kaliwang dibdib tapat ng ating puso. Tingnan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan. Tayo po yung sandali at tingnan natin muli sila na meron pong kasamang napakatamis at napakasarap na mga ngiti natin. Yes, praise the Lord at hallelujah sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang bawat isa sa atin at itsuraman natin ang bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoong Diyos at higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos na sumasa atin sa pamagitan ng Jesucristo, kumikilos, nagahari sa pamagitan ng Kanyang Santong Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya't purihin po natin ang Panginoong Diyos. Panahon po ng Adbyento, patuloy po tayong maghanda at gayon din. Malapit na po, ilang araw na lamang po ay araw na po ng December 25, araw po ng Pasko. At patuloy po natin na kung saan ay i-celebrate na ito ng tunay, ng wagas, taos puso, buong isip, buong kululuwa at buong lakas at ang kabuuan ng ating pagkatao at gayon din ang kabuuan ng ating pamilya. And may we enjoy praising and worshiping and celebrating the name of Jesus Christ into our midst. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Yes, ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam sa atin upang sa ganon ay ako naman ay maglakbay patungo sa Valenzuela City, Metro Manila upang makibahagi sa isang ministeryo ng paglilibing at gayon din ng pagpapasinaya sa ating minamahal na Nanay Helen Santos. At purihin natin ang Panginoong Diyos and
till we meet again through this incoming episodes of Ride On Ministry from Monday to Saturday, 9 o'clock in the morning, 10 o'clock in the morning every Sunday. Kaya purihin po natin ang Diyos at ibalik natin ang lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos at babay po sa bawat isa sa atin, and may we enjoy the whole day worshiping the Lord at gayon din sa lahat po ng ating gawain. Yes, praise the Lord. Regional Bishop Joey Lapitan, yes, ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. At God bless your family and of course your ministry and leadership to the church. At ang kanyang comment ay God bless. Palakpakan naman natin ang buong pamilya ng Lapitan. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at hallelujah at praise the Lord. Yes, palakpakan natin at hallelujah. Amen sa ating Panginoong Diyos. Meron ako nakikitang picture doon pero hindi ko alam kung sino siya. Pero lahat kayo ay pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya babay po sa bawat isa atin upang maglakbay naman ang abang lingkod ng Diyos patungo sa Valenzuela City, Metro Manila. Yes, hallelujah, praise the Lord.